pag-uusapan, mga kababayan. Oh, dito tayo kay Kiko Pangilinan. Naku, maganda ito mga kababayan. Ano nga ba ang sabi ni Kiko Pangilinan? Ito in fairness kay Kiko in fairness mga kababayan kay Kiko Pangilinan, tama naman. 'Di ba? Alam niyo sa totoo lang, dito ko, actually noon ko pa sinabi sa inyo, na much better pag bumoto kayo ng mga senador, mga congressman, ay yung mga senador at congressman ng liberal. Bakit? Sila lang po kasi yung mga educated. Sila lang yung may mga paninindigan at sila lang yung hindi umatras sa laban. Sino ba yung mga liberal senator? Trillanes, Hontiveros, Bam Aquino, Kiko Pangilinan, Leila de Lima, Franklin Drilon. Yan yung may mga paninindigan. Sabi ko nga sa inyo, simula nung pinalitan ni Digong ang mga senador dyan sa Senado, nagkandalitsi-litsi ang Senado. Di ba? Bakit? Saan ka nakakita sa mga pinalit ni Digong dyan ng mga senator kung lumalaban ba? Yung iba nga, nagtatago na. Yung iba nga, di ba? Oh, tama, Ma'am Sis Trinidad, may mga integrity. Di ba? Sinira lang ni Digong nung si Digong ang presidente. Bakit? Ginagawa ng kaso, pinaplantingan. Buti nga si Jid Madbilog hindi tumuloy sa krami. Kung tumuloy sa krami, si Maruhas at si Franklin Drilon, magiging drug lord di oras. Tignan nyo, si Senador Leila de Lima, naging drug lord. Di ba? Naging drug lord bigla. Bakit? Inipit nila si Kerwin Espinosa at sabihing idiin mo si Dilima. Ngayon kung nag-surrender si Jid Mabilog na mayor ng Iloilo doon sa krame, iipitin na naman nila yon at sasabihin, ituro mo si Franklin Drilon na pinsan mo, drug lord yan. Ituro mo si Maruhas na pinsan mo, drug lord yan, para makulong. According nga kay Congressman Acop, doon sa Quad Committee hearing, sabi nga niya, itong war on drugs si Duterte, parang ginamit niya ito para ipatumba lahat ng kalaban niya sa politiko. Bakit? Kapag hindi kanya kaalyado, nasa listahan ka sa drug watch list. Totoo yan, mga kababayan. Diba? Ma'am Marites Mosne, salamat po. Like po tayo, mga kababayan. So ito, mga kababayan, sabi ni Kiko Pangilinan, with all due respect sa mga senador, sa oras na matanggap ng Senado ang complaint, ang utos ng saligang batas ay proceed with trial at hindi proceed with dismissal. Ito sabi ni Kiko Pangilinan. Sabi niya, acquittal o conviction lang ang maaaring pagpilian na pasya ng mga senador bilang hukom. Kung walang sapat na ebidensya sa trial, dapat acquittal. Diba? Dapat malinis. Conviction naman kung sapat ang ebidensya. Di ba? Bakit kailangang idili-dili pa? At bakit kailangan hindi ituloy? Yeah? Orbeto Baguio, putang ina, ang pangit ng pangalan mo, tas apelyido mo, Sakuna. Putang ina, kung ako magulang mo, sinakal na kita. Orberto Baguio, first honor, Baguio. Putang ina, kung may kapitbahay ako, apelyido Baguio, buhusan kong initubig. Bakit? Pangit ng apelyido, putang ina. Ito, mga kababayan, sabi dito sa Impact Leadership, sabi ni Jan Fortunato, lol, wala kang alam. Pakialam ko sa'yo, ikaw may alam ka? Ito, mga kababayan, sabi ni Kiko, Senate must proceed with BP Duterte impeachment trial, not dismissal. Alam nyo sa totoo lang kung bakit ako napahanga dito sa mga liberal senador? Ito dito mo malalaman. Ma'am Ebelinda Cauli, maraming salamat sa yung super sticker. Thank you so much po sa pabuy na mano. Alam nyo, dito ko nalalaman na noon sa putang inang Duterte na yan, nahihilo at nauuto tayo. Doon tayo niloloko noon na may power on drugs, ang putang inang matanda na yun, mamatay na sana yung hayop na yan. 3 to 6 months daw, ubos ang droga. Putang ina, Digong, mamatay ka na nga lang, droga, buhay pa rin. Pinagluloko mo kami. At pinapamukha mo sa amin noon na itong mga liberal senador masasama. Samantalang itong mga liberal senador pa pala ang makapagpakulong sa mga kasabwat mo sa Pogo, sa kasinungalingan na rapist na pastor, at magkakaso sa ginagawa mong crimes against humanity.
Kung wala itong mga liberal na senador na ito, hindi lilinis ang ating bansa. Yeah. Dito ko naniwala na ang mga liberal senador may mga paninindigan, may mga integrity. Yeah. Ito yung mga senador na may paninindigan, may mga isang salita at hindi sila tumakbo, pumasok sa politiko para sa sariling interes. Bakit? I-compare ninyo ang senador ni Digong at senador ng liberal, mga liberal senador maraming batas na naipapasa. Sa senador ni Digong, putang ina, yung isa himas balbas kain, yung isa puncher, yung isa purunganga, gala dito, gala doon at ipagmamayabang na maraming naitulong, pera naman ng taong bayan yon. Pero yung sinasabi niyang malasakit, makakaabil ka lang naman kung butante ka nila. Pag hindi ka butante ni chairman, hindi ka naman makakaabil. Yeah? Putang inang yan. Di ba? Tignan ninyo. Kung ito si Kiko Pangilinan, walang integridad, wala itong paninindigan. Ma'am Lini Recawa, maraming salamat sa iyong super sticker. Thank you so much po. Hindi nito sasabihin ang totoo. Bakit? Ang sabi niya dito, acquittal o conviction lang ang maaaring pagpilian na pasya ng mga senador. Bilang mga hukom, kung walang sapat na ebidensya sa trial, dapat acquittal. Kung conviction naman, kung sapat ang ebidensya, makukonvict si Sara. Ganun lang dapat, di ba? Kasimple. Bakit kailangan idili-dili? Bakit kailangan ililipat-lipat pa? Mamarit Iri, Miguel Love shoutout po and kay Sir Jericel Puno. Di ba? Bakit kailangang ililipat-lipat pa? Napakasimple lang naman ang sabi ni Kiko Pangilinan. Kung walang sapat na ebidensya, acquittal si Sara. Kung kumpleto sa ebidensya at mapatunayan, convicted or conviction si Sara. So bakit natatakot sila na umpisahan itong trial at gagawin itong paglilitis kung walang ebidensya? Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, sabi nga ni Senator Antonio Trillanes, abangan ninyo. Kaya ang kinakatakot nitong mga senador ni Sara at isa na si Sara na maungkat ang mga koneksyon nila sa droga, sa pera nila na bilyon-bilyon kung saan galing. Actually, mga kababayan, kung usaping pera lang naman ang pag-uusapan, kung pera lang naman ang confidential fund ang hahanapin, yung sinasabi nilang 500 million pesos at yung 500 million sa Office of the Vice President at sa DepEd, kung yan lang naman ang pagbabasihan, okay lang. Kaya namang ibalik ni Sara yan. Ang problema kasi, once na siya ay iniimbestigahan, mauungkat kasi yan Kasi syempre, i-check ngayon yung bank account mo. Kung saan napunta itong 500 million na pera. Ngayon sasabihin naman, imposible naman na ipa-deposit ni Sara sa ibang tao. Siyempre, unang kakalkalin dyan, yung bank account mo. Ngayon, pag kinalkal yung bank account ni Sara, ang iisipin ng tao, wow, ang daming laman. Ang daming laman. Ngayon ang tanong, wala kaming pakialam sa laman. Ang paki namin, yung 500 million lang. Pero ang tanong, makakalkal pa rin. Bakit? Ma-question sila kasi hindi sila naglabas ng salin at asset nila. Ilang taon sila na naninilbihan na wala silang nilabas na salin at asset. Shulay, maraming salamat po sa yung super sticker. Thank you so much po. Di ba? Biruin ninyo mga kababayan. Kung basahin ninyo ang 7 articles of impeachment ni Sara, correct me if I'm wrong, ang Article 4 doon, yun yung hindi pagsumite ni Sara Duterte ng kanyang SALN, asset and liabilities. Hindi niya dinideclare sa taong bayan kung ilan ang pera niya, saan siya nagkakaroon ng ari-arian at ilan ang ari-arian niya. Dan doon sa 7 articles of impeachment. Di ba? Ganun yun mga kababayan. Madit, eto. Maraming salamat po ma'am sa yung pagpamember sa ating YouTube channel. Thank you so much po. Diba? Takot silang mabuko.
Kasi ang hinanap lang naman ng tao, yung 500 million ng DepEd at ng Office of the Vice President Confidential Fund. Ang problema ngayon, masisilip pati yung mga ibang pera niya kung saan galing yun. Actually mga kababayan, kung yung confidential fund lang naman ang hahanapin, walang problema. Ang problema ngayon, masisilip kasi hindi din sila present ng salin nila. Hindi nila nilalabas. Di ba? May stalker lang kasi binabasa mo parang bias ka din pala. Alam mo, Rodney Villanueva, wala akong pakialam. Wala akong pakialam kung sino ang babasahin ko diyan. Bakit? Balita ang pinupokus ko, hindi pagbabasa. Di ba? At actually, Rodney, hindi naman ako vlogger dito na magbabasa ng comment ninyo. Anong itatopic ko kung sa comment lang ako nagbe-base? Di wala tayong pinagkaiba sa mga fake news na DDS. Pag sinabi mo pa pala dyan na si Duterte na tae kulay green, sasabihin ko dito, di na fake news ako. Much better na basahin ko yung comment, it depends on me, at magbe-base ako sa balita. Di ba? Kung nasanay ka sa mga DDS na kailangan basahin lahat ng comment, hindi na ako nag-live ng balita at hindi na ako nagtatapik. Di ba? Di ba? Yan ang totoo. Sabi ni Roland Milano, maggilit ka na. Pauwiin muna si Digong. Putang ina, gilit kayo ng gilit. Hindi nyo nga pinapauwi. Ano ako, tanga? Pareho ninyo? Yeah. So yun ang sabi ni Kiko Pangilinan, mga kababayan. Yeah? Yun ang sabi ni Kiko. Acquittal o conviction lang ang maaaring pagpilian ng pasya ng mga senador bilang hukom. Hindi mo na kailangan, hindi mo na kailangan na sabihin, i-dismiss mo to, ilipat mo yan, sunod araw na. Anong dahilan? Di ba? Jan Fortunato, ang fake news dyan, yung Sara Duterte mo. Oo, sabihin mo sa kanya na fake news siya at sampal mo sa pagmumukha niya itong live ko. Di ba? Kasi kung hindi siya fake news, ilang beses siya nagsabing pauwiin si Digong. Nakadalawang beses na siya pabalik-balik sa dahig, si Digong nakakulong pa rin. Ilang beses niya sinabi na tama ang paggamit niya sa confidential fund, but ayaw niyang ipaliwanag sa tao. Ang sabi niya, walang karapatan ang husgado, ang gobyerno ng Pilipinas na questionin ang confidential fund kung saan ginamit. Pero hindi nakasaad doon sa batas na walang karapatan ang taong bayan magtanong kung saan niya dinala. Kung ang husgado walang rights mag-gathered ng info, kasi ang sabi niya doon walang rights o walang karapatan ng husgado mag-gathered ng information kung saan ko dinala ang confidential fund. Pero hindi nakasaad doon sa resolution sa confidential fund na hindi pwedeng magtanong ang taong bayan. Wala sa saligang batas yan nilagay at wala doon sa article na nilalagay. Di ba? Anong sabi ni Sarah? Hindi ko sasagutin yan. Bakit? Wala sa saligang batas. Ito, ipakita ko sa iyo nang malaman mo. Actually, kung magaling ang abogado, mas magaling tayong tao. Sarah. Ito puro sabi. Si Sarah naman nagsalita dito ayaw sumagot sa impeachment. Ang sabi, alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Alam nyo, nag-walk out? mas pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Well, yan ma'am, kina-question din namin yan. Yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress dahil ang composition ng Tita Berlisa, maraming salamat sa yung 10 Singapore dollar super sticker. Thank you so much. Ako nila. Pagkakaintindi ko ay tanggapin ninyo, talo na. Yun. Tama yan. I don't know kung sugod ang tama ng word doon dahil nagpaalam. Alam nyo, ang sakit kasi ni Sarah ganito.
Pag tinanong siya kung saan niya dinala, ang sagot niya, alam nyo ba, merong isang congressman na may utang na 9 million sa law firm. Alam nyo ba, naalala nyo nung tinanong siya ni Risa Hontiveros, mga kababayan, na anong laman ng librong gagawin mo? Ilang kopya at magkano ang budget? Alam nyo, yun lang naman ang tanong ni Risa Hontiveros. Ito po, Tita Berlisa, okay naman po. Kayo po ba? Oo. Na ano no pa ba ang mura ng mga putang inang ano? Yan mo na, Tita Berlisa. Hindi mag-success yung mga ganyan tao. So ngayon, mga kababayan, ang sabi ni Risa Hontiveros, ilang kopya ng libro mo? Anong laman ng libro mo? Sir Rodney, walang problema sa akin. Sa comment lang naman. Ako wala naman akong personal na ano. Ngayon, pasensya na din. Ngayon, sabi ni Risa Hontiveros, ano ang laman ng libro na ito? Ano ang konstekto? Tawag dyan? Konstekto. At saan gagamitin at ilang kopya? Alam niyo ang sagot ni Sarah? Ma'am, pinulitika ako. Yes or no lang naman ang sagot eh. Saan gagamitin? Dito ba? Yes or no. Magkano? Ganito ba? Yes or no. Ang sagot niya, alam nyo, si Risa Hontiveros pumunta yan sa Davao dati. Nanghingi ng tulong sa tatay ko para manalo siya at kinampanya siya namin. Nung nanalo, kinalaban na kami. Diba? Ganon ang sagot. Hindi niya masagot kung ano, magkano, saan gamitin at ano ang laman. Diba? Ma'am Midnight, may galab shoutout kay Sir Maki Kwan. May galab shoutout po. Di ba? Ganon ang ano ni Sarah. Ganon ang reaksyon niya. Hindi niya masagot-sagot. Subok-subukan ninyo na impeach ang Vice President. I will suggest to her that she should engage me as her defense counsel. Abot kaya ang kuryente, abot langit. Tinanggal nila ako sa Committee on Energy. Pag tinanggal daw siya sa Committee on Energy. Ngayon nga naging senador ka, hindi mo nga nilibre ng 2,000. Hindi. Hindi. I'm not at all bothered. I am bothered na gusto nila i-frustrate ang pinili ng mga tao na maging vice president, all because of power and politics. Pero kung ako lang, ulitin ko lang ha, unang-una, hindi ko gusto tumakbong president. Di ba nga, kaya nung tinanong ako ng magkapatid na Marcos, ni BBM at ni Senator Amy, kung tatakbo ako, diretso kong sinabi, January of 2021, sabi ko sa inyong lahat, hindi ako tatakbong Pangulo. Totoo yun. Tapos, hindi ako tatakbong Vice President. Kasi hindi naman napag-usapan yon before the deadline of filing of candidacy. Hindi napag-usapan ang pagiging Vice Presidente. Kaya, tumakbo akong mayor. Kasi ano ba pangarap ko sa buhay? Maka 3 consecutive terms na mayor ng Davao City. Yun yung pangarap ko. Ang pangarap niya sa buhay, maka 3 consecutive mayors ng Davao City kasi malaki-laki ang confidential fund doon. Mula nga 2016 hanggang 2022, ilang billion ang confidential niya eh. Gusto niyo bang malaman din mga kababayan? Kaya 3 consecutive mayor lang daw ang pangarap niya sa Davao City. Kasi every year as a mayor, malaki po ang confidential doon. Yun ang totoo, mga kababayan. Di ba? Yun naman ang totoo. Maka 3 consecutive. Di ba? So, Alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Tigilan mo nga ako. After a week, nag-file nga kayo ng motion eh. Kung masakit pala ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend, bakit ngayon, pinapaharang mo sa mga senador, mga manok mong senador, yung impeachment mo, hindi pa tuloy, aber? Sana, kung hindi masakit, no, na parang boyfriend, mas masakit pa ang iwanan ng boyfriend o girlfriend, edi sana, ikaw mismo mag-introduce na, sige, ituloy nyo yan.
Hindi ka sana magtago sa likod ng mga senador mo. Hindi tigilan mo nga kami, Sara. Ngayon nga, hindi ka na nga makatulog anong oras eh. Sa tingin na, kakatulog pa ayos to? Hindi na. So, tapos na tayo dyan, mga kababayan, kay Kiko Pangilinan, kay Cheese Escudero. Dito tayo. Sa isang